Yeah, pala. Ano ba nila meron ng ganyan? Before, they don't have that. Yeah, I know. Show them They've what had you it got. for a while though. Show them what you got. What is that for? Hoppy! Ano siya, 2 pounds. 1 pound ng isa nun. Ang galing, oh. Para kang nasa, nasa palengke talaga. They have... Ruler pala yung likod. I I mean, didn't know. I thought the white ones only got it. really, yeah, they have rulers on the back of them. Yeah. This goes up to 20. The other ones, then you go up to 15. Normally, like the longer ones go up to 30. Huh? No! You're gonna break it. It doesn't go like that. You'll break it. You can break it. You can. It's just a ruler inside. Sakit kaya. It hurts when you do that. How much did you pay for it? It's a donation £1 actually. each. £1 each. Oh. Ooh. Sometimes just slap it on my wrist. There you go. An M on top and then a V on the bottom. Mhm. And just did it properly. Tingnan yung kamahal yung 20 pound sirloin steak. 22. Yung 34. Ayun. Lalaki. I like this section. 10 pounds. Beef Dada ribs. likes it. I want that beef ribs. Dada likes this section. Ayan, may pork belly dyan. Pero hindi ako nakain ng pork belly eh. There you Ayaw go. na ng pork mga bebs. What's this? What's this? Ay, ano, 15 pounds. Delicious. It's a bone. Bone marrow gravy. Oh, yum. Kaya rin to, 15 pounds pa mahal ng They're beef. hot. Oh. Nagang papamam siya. Sige. They're Tapos hot. ito yung mga ito yung mga beef dito. Ayan, oh, mahal ano. Oh. Mapapabali ng beef strips si Epi. Beef strips. He's asking for beef strips. Who? Yippee? Yeah. Dito ka. Oh. Look at this, babe. Look at this. Look how small that is. Look how much. Babe, look at this. Look at it. £45 for that. Yeah, look at it, one. It's That's so £8.28. small. It's So small. Why is it that? Just need to get them something you can cut up. Yeah, just do that. Just cut it. Yeah. Oh, mahal, grabe. It's all expensive. Meat's so expensive. Yeah, but it doesn't have This to one. be 45 There you go. pounds. £5.35. How about that one? 3 pounds something. 3 pounds over there. Look, Is that if I £3? had more, Can't cut that. then I could make No? a chain if I had more. If I had more, I could make a whole chain of Grabe ka them. mahal. Does that Oh, say mura naman. legend? Legion? Legend? Legend. That doesn't say Legion. Legion. Mhm. What does that Ayan, mean? 2 pound. Ayan, oh. 2 What does pound that naman mean? yung chicken. Chicken wings. 2 Chicken pound wing, 91 chicken naman wing, yung chicken thigh. Ayan, oh. Yung buo. Ayan, depende eh kung gaano Chicken kaano. wing, chicken wing. Ela, kung gaano kabigat. Ayan, oh. 3 pound 23. Ayan, oh. Mahal. Mahal mga bebs, no? Chicken wing, chicken wing. Lamb. What is diced Lamb. Pork. lamb Pork meatballs? kasi they every yan. Ayan, What? oh. Oh, What's this? barbecue rib. Mama, Wait. what is this? Is it butter? Yeah. Grease. Yeah. Butter. Yeah, it looks 14 like pounds. grease or something or flavoring. Ayan, pork. 6 pounds yung ganun kalaki. Oh, I need to eat my mussels. I need to eat. Squid! It Oh, squid, reminds oh. you raw squid rings. Yeah. How do you even make squid rings?
You cut it out of their like tail thingies. But you Their leg. cut them. Legs? Their tentacles. Yeah. I mean, Yeah. they cut it out of the tentacles. I like that. I like the tentacles. Yung mga prices dito ngayon sa Have I tried those like squid rings, onion rings, Yeah. squid rings? squid rings. The squid rings is different from onion rings, Libili. Yeah, squid. Ito naman yung mga How do you say that? fajita. Fajita. Ito naman mga inumin dito. Juice. Mahal yan yung innocent for content. Tsaka yung naked, mahal. Mahal. Chocolate. Chocomel. Ganyan. Pero ito yung may mga name, phone name. £2.90 yung malaki. £1.99 Aldi price. Oh, yun o, 95p. Orange juice. What's wrong? Cheese. Ang lalaki ng cheese. Yung bloke. Oh, cheese. Bloke. Kita nyo ba? It's cheese. What's the difference between mild and Hmm. how do you say that? Mature. What's the difference between mild and mature? It's the taste. A strong taste. Oh, that's the truth. May kwento pala ako sa inyo mga bebs. So, nag-away kami ng isang araw. Ng isang gabi ng isang araw ni tatay. Sabi ko, nakipabisit ako sa kanya. Natandaan niyo yung yung sa love post nung yung nagpunta kami sa ang tawag dyan? Sa zoo. Yung bukang bibig niya parati, walang pera for how many days yun. Tapos nagulat ako na umalis sila nung pangalawang Junapes niya. Sandali na, dyan, saglit lang marinig. So, ayun na nga. Hindi ko natuloy yung kaninang pag-uusap natin. Dito na ako sa nasa sala na ako ngayon. So, nag-away nga kami kasi nga, sabi ko saglit lang. Lagi na lang kasi ganun, sasabihin niya walang pera. Pero pagka yung ang humihingi sa kanya, ang pag-uusapan is yung dalawa. Lumalabas yung pera. Sabi ko sandali lang, bakit pag sa amin anong tawag doon, kuripot. Napakakuripot niya mga babes. Pag sa amin dalawa na Ella, ganyan yan siya. Kahit kailan hindi yan bumili ng ganong kamahal na regalo sa aming dalawa ni Ella. Kahit kailan hindi ganon. 200 yung pera dito. Yun. Sabi ko, sa daglilan, akala ko ba wala kang pera? Bukang bibig mo sa akin, hindi tayo aalis, hindi tayo pupunta sa ganito kasi lagi na lang pera yan. Pag lumabas, kailangan pera. Di sabi ko, sige, wag na lang tayong lumabas. Sabi ko, ganun. Okay na sa akin, wala na yun. Sabi ko, wag na lang, sige, kami na lang ni Ella. Sabi ko, maglalakad na lang kalakad kami or magsiswimming na lang kami. Sabi ko, ganun. Di yun, tumigil na ako, wala na. Maya nagulat ako. Sabi niya, yung pangalawa sa doktor, sabi niya. Tapos dun sa lugar na yung may gitara dun, yun ang pinabibili niya. Di parang sabi ko, sandali lang. Hindi ba ang mahal ng mga instrumento, di ba? Sabi ko, saan kukuha ng pera to? Sabi niya sa akin, wala naman siyang pera. Tapos, sabi ko, sige. Sabi ko, so sabi niya, gusto mo sumama ka na lang sa akin? Sabi niya ganun, sama na lang kayo sa akin. Kasi yung pupuntahan nila, gusto ko pumupunta ko doon. Madalas kami ni Ella doon. At saka mayroon doon kainan yun na may Jollibee doon. Tapos sabi ko, hindi, wag na lang. Sabi ko, magkaroon ka na lang ng oras sa kanya. Kasi syempre, bihira naman niya makasama yun eh. Na yung silang dalawa lang. Yung alam mo yun.
Di sabi ko maliligo na lang kami ni Ella. Tapos nagulat ako ba, nagbigay ng 20 para pangkain daw namin. Nagulat ako, sabi ko, salamat. Sabi ko ganun. Tapos pag uwi namin, sabi ko, oh ano? Sabi ko, nakabili kayo. Sabi niya, oo. Magkano? Nagulat ako. 180 daw. Sabi ko, ano? Sabi ko, wow. Sabi ko ganun. Hindi na ako nagsalita. Sabi ko, sandali lang. Ako ba wala tong pera? Tapos bibili ng ganung kamahal na regalo? Pakaswerte naman ka ako. Sabi kong ganun. Sana all, mapapasana all ka na lang. Hindi ako nakipag-usap sa kanya kasi napikaw na ako, nabwisit ako. Tapos nagulat ako, kinabukasan. Sabi niya, mag-gym lang ako, tapos pagbalik ko, nakabihis na kayo, alas tayo. Tapos sabi ko, hindi, okay lang, wag na. Sabi ko, lalakad-lakad na lang kami ni Ella. Sabi ko ganun. Hindi, basta alis tayo. Tapos nagulat ako, nagpunta kami sa zoo. Yun yung hinihingi ni Ella, yun yung sinasabi ni Ella, gusto ko magpunta ng zoo kasi maliit pa yun nung nakapunta kami ng zoo. Sabi ko, sige, punta na. Tapos nagulat ako. Sabi ko, bakit tayo nandito? Akala ko wala kang pera. Tapos sabi niya, ganon lang siya. Sabi ko, ano yun? Para santo? Sa loob-loob ko ba? Pampalubag loob? Sabi kong ganon. Tapos pagdating namin doon, nagutom kami. Tapos ang pinakain sa amin kung ano lang, yung doon na tapos ayaw din ko. Tapos sabi niya, ay hindi ko gusto yung pagkain. Sabi niya, di kami ng dalawa na Ella kumakain. Tapos sabi ko, ba't tayo mo kumain? Sabi ko, nakakailang. Kasi sabi ko, ako kumakain, tapos ikaw hindi ka kumakain. Kami kumakain, ikaw hindi kumakain. Tapos parang, okay lang ako. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, kasi parang ang ganda, ng mukha niya. Alam mo yun, parang hindi. Sabi ko, bakit pa tayo nagpunta dito? Kasi parang hindi ka naman masaya na nalumbas tayo. Napilitan ka lang, alam mo yun? Yung parang ganun, parang napilitan ka lang na isama kami dito. Kasi nga, ibinili mo si, ng mahal na, di ba? Ganun, kaya mo kami isinama. Kasi bukang mo, wala kang pera. Tapos biglang, yun? Pampalubag loob, parang ganun ba? Hindi na ako nagsalita. Ang tagal kong hindi kinausap. Hindi ako nakikipag-usap sa kanya. Tapos pag-uwi dito, sabi ko yung basta napikon ako sa mga niya na pag kami, lagi na lang walang pera. Pag lahat ng binibili sa amin, puro yung mga mumurahin, yung mga mumurahin, mga ganun. Pero pag yung dalawa na nandito, lahat ng mahal na yan na brand na mga pagkain, ay naku, lahat yan. Pag kami ni Ella, yung mumurahin lang. Pwede nga yung pinakamura ganun siya. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, kung tutuusin, mas marami ka pang inaano dyan kasi nga nagbibigay siya, di ba? Nagbibigay siya dun sa mga bata. Siyempre talagang magbibigay yun. Tapos, pag nandito, siya rin ang gumagastos. Kung ano yung mga bata, siya rin. Tapos sabi ko, bakit ganun? Kasi pagka kay Ella, ako ang gumagastos. Mga gamit ni Ella, mga damit niya, mga ganyan, mga pang sa sarili niya. Ako gumagamit, ako bumibili. Mga damit-damit, ganyan. Tapos, dapat siya, nagbibigay siya ng 30 kay Ella. Buwan-buwan. Pero hindi yun nangyari. Hindi nangyari yun. Ako ang nagbibigay. Sa akin galing yung 30. Tapos ang niya, siya sa kanya galing. Nagulat ako. Tapos merong isang beses yan. Nagulat ako dun sa sa mensahe. Nakialam lang ako. Sabi ko, wala lang, gusto ko lang. Tapos, pagtingin ko doon, nag-o-offer siya doon sa ex niya na, gusto kong bigyan ng allowance si panganay. Sabi ko, ikaw nag-o-offer ka, samantalang ako nagmamakaawas sa bigyan mo si Ella. Bakit ganun? Binibigyan mo na siya, mag-o-offer ka pa. Di lalong ang laki ng di ba? Sabi ko, nakakaawa kami ng anak ko, sa totoo lang. Alam mo yun, pag sa amin, siya masyado. Kinikwenta lahat. Pag dumadating yung mga anak niya dito, pag namimili sila, grabe, kala mo, isang linggo ditong nakatira. Akala mo isang linggo dito, ang daming mga pinagbibili kung ano-ano. Sabi ko, ano yan?
Samantalang 2 araw lang naman dito yan, sa loob-loob ko ba? Tapos, magugulat ka hindi kinain kasi ayaw daw ng lasa. Sabi ko, ayos ah. Sabi ko, ganun, nasasayang lang yung pera. Pero okay lang sa kanya. Ayaw daw, ano pa magagawa? Pero pag kay Ella yun, ako po. Malaking diskusyon yan. Kaya ngayon, parang nawawalan ako ng gana sa kanya. Wala akong kaano-ano sa kanya. Tingnan mo, namalengke kami. Naka 100 something siya. Sabi ko, laki, ganyan. O, kasi para sa amin. Kasi para dito. Pero pag para sa mga Junakis niya, wala siya sasabihin. Okay lang. Sige lang, lagay ka lang ng lagay dyan. Ano pa gusto mo? Ganon. Pag kami, mahal na nito. Ganon siya. Yung pinakamura. Yun. Tapos, aanuhin niya pa yun na yung, ang mahal na. Ganyan. Pero pag sila, hindi, sige lang, okay lang. Lahat okay lang. Pero pag sa amin, kaya mga babes, hindi na ganun yung hindi ganun yung yung ko sa kanya. Nararamdaman ko sa kanya sa ngayon. Wala. Tapos nabubisit pa ako. Yung pera mo, yung makukuha mong pera. Alam mo yun? Siya na yung siya yung iniisip niya na anong gagawin. Pero yung pera niya, yung makukuha niyang pera, hindi ka kasali. Sabi niya sa akin, babayaran niya lahat ng mga utang niya. Dun sa yung mga credit card niya. Pero yung pera ko, parang pera ng lahat. Alam mo yun? Pero yung pera niya, kanya lang. Ayun ang diferensya dito, mga bebs. Yung mga lalaki dito, hindi nagbibigay sa babae. Ewan ko lang pero hindi kasi yung BFF ko, yung ex niya, pag lumalabas kami, kung magna-night out kami, magkakaibigan, ganyan, magbibigyan 100. Yun sa akin, naku po, 20, 30, ganun. Tapos, naging problema ko pa yung sa kanya nung for 10 years, siya humahawak ng pera ko. Na pag humingi ako, magsasabi pa yan na na walang pera. Samantalang kasasweldo ko pa lang, wala ka ng pera. Parang ganun. Siya may hawak. Tapos binibigyan lang ako pa 30 sa isang buwan Minsan wala pa. Ilang buwan na yung hindi ako binibigyan. Kaya ang ginawa ko, naglinis ako. Nagpangalawang work ako. Nakukuha ko cash on hand. Yun. Kaya ako nagkakaroon ng sarili kong pera. Kumbaga, yung sweldo ko dun sa nakakapaghulog lang ako sa mga anak ko. Tapos minsan tatanungin pa yan, ang laki naman. Pakialam mo, pera ko yan eh. Alam mo yun? Kinukuha mo na nga lahat eh. Kaya parang basta, tapos sabi niya sa akin, mukha raw akong pera. Sabi niya ganun, mukha kang pera, ganun. Akala mo siya, hindi siya mukhang pera. Ganun din naman siya sa akin dati. Tapos nagsabi pa ako sa kanya na, sabi niya gano'n, sabi niya payback time daw. Aba, Diyos ko, pinaghihirapan ko, tapos wala man lang akong makuha dun sa pera ko. Di umalma na ako, nung lumipat kami dito sa bagong bahay, umalma na ako sa kanya, sabi ko, baka naman gusto mong bigyan ako sa pera ko. Sabi ko sa kanya gano'n, kasi sabi ko, para akong bata, para akong buti pa nga mga anak mo, nagkakaroon magkano? Sabi kong gano'n. Samantalang ako, bibigyan mo 30 sa isang buwan. Ano yun? Ako bata? Ganun ang ginawa niya kay Ella. So, kami ni Ella hanggang 30 lang kami. Pero hindi niya yun, yung 30 na hindi sa kanya galing yun. Sa akin pa rin galing yun kasi pera ko yun. Pera ko. Hindi niya pera. Hindi galing sa kanya. Kasi makikita mo rin dun sa mga transfer na yun. Pera ko. Sa akin galing, hindi galing sa kanya. Tapos magrereklamo siya. Magsasabi siya na ang laki na ng ginastos ko kay Ella sa birthday niya. Tapos Pasko, ganyan. Hoy, ngayon ka lang gumagastos ng ganyan kalaki kay Ella, no? Hindi ka tulad sa mga anak mo, buwan-buwan nagbibigay ka. Tapos pagdating dito, ikaw pa rin. Tapos pagdating sa sa regalo nila, Diyos ko po, bongga. Mantalang ako, asawa, binibigyan lang ako yung mga
3.30 na ano, na pabango dito. Pero mabango naman siya mga bebs. Mga ano lang yun, imitation. Yun ang binibili mo sa akin. Samantalang ako, nagbibigay ako ng pera. Tapos ngayon, ang ginagawa, ang naging usapan namin, sabi niya, sige, bigyan mo na lang ako ng 500. Hanggang sa tumaas, naging 600, tapos naging 700. Tapos parang sa sarili ko, teka muna, ano ka? Hello? Bibigay ko sa'yo 700, edi mas malaki pa yung binibigay ko sa'yo kaysa yung napupunta sa akin. Pinaghirapan ko yun. Alam mo yung parang, hindi na rin ako salita. Pagka kasi wala talaga, yung maliit lang ang sinisweldo ko, bahala ka sa buhay mo, bibigyan kita 500. Parang nagrerenta ako dito eh. Parang si Epi. Oo. Nagrerenta ako, nagbabayad ako ng renta para makatira ako dito, nagpabayad ako ng renta. Parang ganun. Tapos yung anak niya, panganay, pag nandito, kala mo siya yung prinsesa dito eh. Kala mo kung sino eh. Kung gumalaw dito, kala mo siya may-ari ng bahay pag nandito. Ganun. Nakakabwisit. Pag nandito sila, alam nyo ba, ako napupunta dun sa kabila, sila nandito. Hindi pinapaano ng nitong Bruhildo na to na jawawis ko na inaano na yung asawa ko yung dapat kasama ko dito, hindi kayo. Dapat doon kayo, manood kayo doon kasi buong araw naman magkasama naman sila eh. Alam ko, sasabihin nyo sa akin, napakaano mo naman isip, diba mga anak naman yun. Alam ko yun. Kaya lang, ang nakakabwisit lang talaga, hindi siya pantay tumingin sa mga anak niya. Ako nagbibigay ako ng pera dito eh. Diyos ko, ipapakain sa akin yung mga, mumurahin eh. Pero pag nandito yung mga anak niya, lahat, pati inumin, Diyos ko, yung mga inumin na mahal ha. Hindi basta-bastang juice yun. Nako. Maarte kasi yung panganay. Kaya pag kayo, nakahanap kayo ng afam, huwag nyong i-expect na magiging prinsesa kayo o yayaman kayo kasi hindi totoo yun. Siguro yung iba ganun, hindi ka pipilitin na magtrabaho. Pero ito, akala ko rin hindi ako magtatrabaho. Sabi niya kasi ganyan-ganyan. Pero hindi nagtrabaho kasi may mga anak ako eh. Kaya hindi niya pa pwedeng sabihin na siya nagpakain, siya nagpaano ng mga anak ko kasi ako. Nagtatrabaho ako. Galing yun sa pera ko. Tapos nag-away pa pala kami, mayroon pa palang sinabi sa akin, hindi mo man lang tinanong si kung kamusta, ganyan. Bakit ikaw ba, nagtatanong ka ba sa mga anak ko? Wala ka naman tinatanong sa mga anak ko. Isang beses na tinanong mo ko? Ayun na yon. Sa loob ng 13 years natin pagsasama, ilang beses mo tinanong mga anak ko? Sige nga. Samantalang siya, hindi ko kailangan tanongin. Nakikita ko naman parati dito yan eh. Yung mga anak ko, hindi mo naman nakikita eh. Buti nga ako, nagte-text kami nung pangalawa niyang anak eh. Siya, ay wala. Wala siyang interes sa mga anak ko. Tapos gusto mo magka-interes ako sa mga anak ko, nakikita ko naman parati. Nakakausap ko naman. Hindi ko kailangan tanungin sa'yo kung kamusta o kasi nakikita ko, pwede kong tanungin siya. Hindi kita kailangan tanungin ko sa'yo. Ikaw ba nagtatanong? Ang niya, puro na lang sila. Tanungin mo, ano yung mga ganyan. Pero sa akin, hindi yan gusto niya puro sila lang. Ganon yan. Hindi maganda ugali. May mga hindi magandang ugali siya. Yun ang hindi ko gusto sa kanya. Kaya nga sabi ko dun sa kaibigan ko eh. So tingin mo, pag ako nagkapera, magbigay ako dito sa bahay na yung sabi niya, bibigay mo buo yun? Ay, hindi! Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, yung kalahati lang. Para pwede ko sa kanya ipamuka, sabihin din sa kanya, kasi ang bukang bibigyan bahay ko. Pagka na siya, ganyan siya. Ay, yung yung floor ko. Ay, yung wall ko. Kala mo naman. Kaya, kailangang magbigay ako para pwede ko rin sabihin yun, di ba mga bebs? May karapatan talaga ako kasi may binigay naman ako dito sa bahay na to, di ba? Yun ang gagawin ko. Yun lang. Pero hindi ko sa kanya ibibigay yung buo. Sabi nga ng kaibigan ko, kawawa ka pagka wala kang sarili mong pera na maitabi mo dyan. Tsaka bumili daw ako ng bahay nga oo, talagang gusto ko yung bibili ako ng bahay sa Pilipinas. Para kung sakaling anong mangyari sa amin dalawa, may uuwian ako sa Pilipinas. At tsaka, mag-aano ako ng ang tawag dyan,
ang tawag dito, business. Yan ang gagawin ko. Puro sarili niya lang naman iniisip niya, tsaka yung dalawa. Kaya nga sinabihin ko si Eli, pag tinanong ka, anong gusto mo sa ano mo, sa kaarawan mo? Sabi ko sa kanya, laptop, sabihin mo. Isang 200 agad ang, sabi niya wala siyang pera. Ay. Tsaka hindi ko siya tinutulungan pag yung ni Ella, mag-birthday si Ella. Siya lahat ng gumastos, targis siya. Isang beses ka lang gumastos ng malaki kay Ella, pag birthday niya, tsaka yun lang, Pasko. Pero the whole year ako bumibili ng gamit ni Ella. Hindi siya. Hindi ako mahingi sa kanya, ni Singkunduling. Kasi yung 30 din sa akin, din naman galing yun, hindi naman sa kanya galing yun. Sabi niya lang, sige, bigyan mo baba. Hindi pa nga yung pinapabawasan noon, alam mo ba? Ako na lang nagbawas kasi pag humingi ako sa kanya, sasabihin niya, mamaya na, or ganito, ganyan. Ay, ginawa ko, binawas ko. Pero, sa akin pa rin naman yun galing, hindi naman kanya. Kaya sabi ko, ang galing nito, ang utak nito, tangnan to. Ay, sorry po. But anyways, basta, paglalaban ko talaga mga babes. Na kahit nawalan ako ng gana sa kanya. Wala talaga akong gana sa kanya. Sama yung loob ko sa kanya na ganun siya sa amin ni Ella. Wala siyang pera pagdating sa amin. Pero dun sa dalawa, marami siyang pera. Lumalabas ang pera niya. Ay, ano problema ko, no? At least may trabaho ako mga babes. Hindi ako umaasa sa kanya. Eto, yun nga. Mahal ganyan. Hoy, nagbibigay ako sa'yo ng para pakainin mo rin ako. No? Tsaka si Ella, no? Bayad ako. Sa renta ko dito sa bahay ko. Sa bahay niya pala. O siya, sige mga babes. Naikwento ko lang, na-share ko lang sa inyo. Huwag kayong yung akala ninyo pagka nagka-affam na kayo is prinsesa na. Ay, hindi po. Hindi lahat ganun. Oo, hindi lahat. Natatawa ako doon sa sinabi niya, mukha akong pera eh. Eh, ano tawag mo sa sarili mo? Mukha ka rin naman pera eh. Mas marami ka pa nga ang inaano sa akin kaysa sa Ay, naku. Ano siya, sige mga babes. Na-share ko lang. Ingat-ingat kayo dyan. Ay, sige po. Babush. God bless. Bye. Hirap.